Problemado sa pag-ibig, pamilya o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This throwback letter is from May. Dear Kathy G, May na lang ang itawag niyo sa akin at gusto kong i-share ang aking kwento. Dediretsuin ko na ang sulat kong ito, Kathy. Maaga akong nagmahal. Sa edad na 17 years old, pinili kong sumama sa isang lalaki na tawagin na lang nating Arnold. 5 taon ang agwat namin. Hindi kami tanggap ng aming mga magulang noon, kaya nagtanan kami. Para sa akin, pag-ibig yon, pero para sa iba, pagkakamali. Sa edad na 21, Kathy, 4 na ang aming anak. Si Arnold ay masipag na nagtatrabaho sa isang maliit na negosyo at taniman sa probinsya ng kanyang amo. Doon niya nila inalagaan ang mga pananim at pinamahalaan ang sakahan. Marunong siya mag-ipon at madiskarte, Kathy. Dahil sa sipag niya, naging malaki ang tiwala ng may-ari sa kanya at halos pinagkatiwalaan pa siya kesa sa sarili niyang anak ng may-ari na si Rigor. Dahilan kung bakit sumama ang loob ni Rigor kay Arnold. Hindi naging madali ang pagsasama naming dalawa, Kathy. Lalo na nang napilitan kaming manirahan sa bahay ng pamilya ni Arnold. Dito ko naranasan ang malamig na pakikitungo ng kanyang mga kapatid. Para sa kanila, wala akong patutunguhan. Hindi ako nakapagtapos, hindi nakapasok sa college. Tiniis ko ang mga bulong at titig nila dahil inuuna ko ang kapakanan ng aking mga anak. Hanggang sa nagpasya kaming tumira sa lupa na ipinamana sa akin, may itsura raw ako sa kanya at maayos ang buhay. Ang hindi nila alam ay kung ano ang hirap kong dinaranas araw-araw bilang isang ina. Isang araw nalaman kong, Kathy, na nilalandi ni Rhea si Arnold. Ang matindi, hindi lang basta panglalandi ang nangyari. Talagang may nangyari sa kanila ng aking asawa dahil nabuntis siya. Napakasakit, Kathy. Nagtalo-talo kaming lahat, nagkawatak-watak ang aming pamilya at muntik nang mawala sa akin ang lahat. Sa kabila nito, pinili kong magstay kasama si Arnold dahil mahal ko siya at dahil ama siya ng mga anak namin. Hindi siya perpekto pero mabuti siyang ama, Kathy. Nagkasala siya dahil sa nangyari sa kanila ni Rhea, pero tapos na yon. Hindi niya pwedeng panagutan si Rhea dahil kasal kami at nagkaroon ng lamat ang pagsasama ng aming pamilya dahil sa pagkakamaling iyon. Sa kabila ng lahat, sinubukan naming magpatuloy. Kahit may sugat, lalo pang nagsumikap si Arnold. Halos ipamana sa kanya ng may-ari ang bahagi ng sakahan dahil sa kanyang taglay na sipag at diskarte, Kathy. Yun ang pinaghugutan namin ng pag-asa na baka sakaling mas umayos ang buhay namin. Pero dahil sa pagiging malapit ni Arnold sa kanyang amo, naging dahilan ito para lalong magalit sa kanyang anak nitong si Rigor. Hindi kaila sa lahat, Kathy, na may galit si Rigor kay Arnold. Ilang beses na siya nitong nasaktan kahit wala namang dahilan. Umabot pa na ginagawan siya ng mga imbentong kwento. Pero naging matatag si Arnold, Kathy. Alang-alang sa amin ang kanyang pamilya. Isang gabi nagising kami dala ng isang nakakagimbal na balita. Binawian ng buhay si Arnold, Kathy. Hindi kami naniwala na aksidente lang yon. Sa mga ebidensya at sa mga nangyari, sinadya ang pagkawala ni Arnold sa mundo. May sapat na dahilan para magdemanda kami, Kathy. Pero may malaking takot na bumabalot sa amin. Ang kaligtasan ng aming mga anak, dumating ang mga pananakot. Sinusundan ng mga bata kapag pumapasok sa eskwelahan at laging may nakamasid sa bahay. Bago pa kami maghabol ng hustisya, pinili na naming itigil ang kaso dahil mas mahalaga sa amin ang buhay ng mga anak ko kaysa ang anumang hustisya na maaring magdala ng dagdag na peligro. Kaya sinadya ko na rin, Kathy, na huwag nang masyado magbigay ng detalye tungkol dito.
Naiwan akong may 4 na anak at hindi tanggap ng pamilya ng asawa. Mabait ang mga magulang ni Arnold sa akin, Kathy. Pero ang mga kapatid naman ay lalong lumayo ang loob sa akin, sa amin. Nang magkaroon ako ng bagong relasyon para may makasama, may makatulong sa buhay, ay ginamit ko yun laban sa akin. Maraming nagsabi na mabilis akong makalimot na parang wala akong nararamdaman na lungkot sa pagkawala ni Arnold. Hindi nila alam na hindi ako naghahanap ng kapalit. Ang hinahanap ko ay katuwang at magmamahal sa akin at sa mga anak ko. Hindi rin nagtagal ang relasyon na yon, Kathy. Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Kinupkup ng pamilya ni Arnold ang 2 sa mga anak ko. At parang lumipas na lang sa akin ang araw-araw para lang maitawid ang lahat ng pangangailangan. Namuhay ako ng ganun sa mahabang panahon. Nakontento sa kung ano lang ang meron basta makaraos. Nagsilakihan ng mga anak ko, Kathy, hanggang sa nabuntis sa murang edad ng bunso kong anak. Bumalik ang takot sa aking dibdib. Ayoko maranasan niya ang paghihirap na dinanas ko, Kathy. Dito ako natauhan. Mula sa maliit na puhunan, nagtinda ako, nag-alaga ng apo, at unti-unting nagkaroon ng kakayahan para suportahan ang pamilyang iniwan ni Arnold. Hindi perpekto ang aking simulang pagbangon, Kathy. Pero ginawa ko ang lahat para maging mabuting ina at lola. Hindi na ako nagkaroon pa ng seryosong relasyon. Pinili ko manatiling byuda at ituon ang sarili sa paghahanap buhay at pag-aalaga sa aking apo. Taon pa ang lumipas, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang pamilya ang mga anak ko, Kathy. Lagi kong kinukwento sa mga apo ko si Arnold. Pinapaalala kung gaano siya katalino, kapait, kasipag at kung bakit ko siya minahal ng buo. Kahit nasaktan ako, siya pa rin ang laman ng mga alaala ko, Kathy. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay ang pag-asa at ang pagkilos para sa pamilya ko. Kung may kulang man, yun ay hindi ko nabigyan ng hustisya si Arnold, pero masisisi niyo ba ako? Hanggang ngayon may katanungan pa rin sa kung tama nga ba ang desisyon na yun. Ang manahimik na lang. Hanggang dito na lamang, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Nagmamahal, May. Love Me, Kathy G.